Hi, Iskorap! Kumusta naman tayo dyan? Ako naman, nakakatuwa naman from mahirap. Ang dami mo ng ari-arian ngayon. No? Ilang taon ka na bang politician? Magkano ba ang sweldo ng isang consulor? Nung time na consulor ka, wala ka namang gawa. Nagpapabingo ka. Saka di umano, ay nagkaroon ka ng isang relasyon sa isang sexy star na artista na kajamming mo daw. At yung sexy star na yon ay nakulong dahil sa droga. At ang kajamming mo ay anak ni Baby Asistio na nakarehab pa rin hanggang ngayon. Madalas ka raw makita sa dagat-dagatan at Caloocan sa 12th Avenue ng Caloocan. Minsan nga, may nagtanong pa sa'yo, bakit ka nagkaganyan? Ang sabi mo, may hika ka. So, ang bato pala, gamot na pala ngayon yan sa hika. Hoy! Gumamit din ako niyan. Huwag mo akong ini-etchos. Yun yung mga panahon na dugyot ka. Yung hinuli ka kasi meron kang mga illegal pa bingo, gano'n, di ba? Yung hirap na hirap ka, wala kang pera, pero ngayon biglang 2 properties sa Alabang. Alpha Land sa Baguio, hindi ka basta makakapunta sa Alpha Land, magcha-chopper ka. Meron ka pa daw sa US, Iskorap. Tapos, BGC, di ba? At Jollibee. Yung lupa sa Remedios, dyan sa Taft malapit, di umano ay sa'yo din daw yun. So, ilang taon ka bang naging vice mayor at mayor para mabili mo yung mga properties na yon? Ito GCash number ko, baka naman. Pasend naman dyan. Basagan mo naman ako. Diba? Nagbebenta ka ng mga properties sa Manila. Kasi, ang sabi mo, kailangan ng mga Manileño. Kailangan ng mga tao sa Manila. Nagbebenta ka ng properties sa Manila, pero ikaw, bumibili ka ng properties mo. So, saan mo kinukuha yung pera na pinambili mo sa mga ari-arian mo ngayon? Kung iisipin, nagbenta ka ng properties ng Manila para makabili ng mga ari-arian mo. Yun yung IQ nun. Kung iisipin ng lahat, ginagawa mong bobo mga taga-Manila eh. Ang eksena mo is artista, sayaw-sayaw, gwapo, ganun, chururut. Pero sa totoo lang kung re-reviewin natin lahat mula umpisa, wala ka namang nagawa. Diba? Kailan ka lang gumalaw. Eto lang nung bago ka tumakbo ng presidente at nagpakitang gilas ka lang nung time nung pandemic. At wag mo rin sinasabi, ngayon na naririnig ko sa mga caucus mo, sa mga speech mo sa rallies na ang daming mga batang nagnanakaw, chururut, hold-upper, ganyan-ganyan. Habang buhay ba na dapat ganun ng Manila? Hoy! Nung panahon mo, mas marami. Dun sa Road 10, di ba? Tinutukan mo ba yon? Hindi. Ilang beses niyong pinaalis ang mga taga-Happy Land. Nandyan yung ginamit niyo yung pusa, linagyan niyo ng tela yung pusa, tapos binuhusan niyo yung gas yung pusa binuhusan niyo ng gas, pinatakbo niyo sa loob ng Happy Land para masunog. Matatalino yung mga taga-Happy Land. Ready agad yung mga tubig. Hindi niyo nasunog, hindi niyo napaalis. Nagpatayo ka ng condominium. May paraffle ka pa. Nung rinaraffle, sino mga nakalagay dun sa raffle? Hindi ba't yung mga tao mo sa City Hall? Kung ikaw, galing ka sa mahirap, dapat alam mo yung nararamdaman
ng mahihirap. Dati ka rin, sinasabi mo yan, sa'yo nang galing yan. Nagpulot ka ng bote, ng mga bakal na pwede mong ibenta para meron kayong makain. Ano bang ginagawa ng mga taga-Happyland? Walang pinagkaiba sa naranasan mo nung bata ka. Kaya dapat, tinutulungan mo sila. Benta ka ng benta ng properties. Yung isa sa binibenta mong properties or binenta mong properties, kung ginawa mong pabahay dun sa mga taga-Happyland, di natupad yung gusto mo na mapaalis sila dun, nabigyan mo pa sila ng magandang buhay. Diba? Pwede naman silang turuan. Pwede mo silang bigyan ng seminar yung mga tao kung paano ba yung magkaroon ng disiplina. Ikaw nga wala ka rin namang alam dati. Diba? Bubayla ka rin naman. Ngayon ka lang nag-aral Hindi ka naman nag-i-English nun sa That's Entertainment. Napapanood kita. Nasubaybayan kita kasi taga-Tondo rin ako. Wala ka naman English nun A, I, E, O, U ka din. So yung mga mahihirap, kung gusto mong matuto sila, mag-focus ka doon. Focusan mo sila. Kung mahal mo ang Tondo, ang mga taga-Tondo, mag-focus ka. Hindi yung pinapasok mo pa si Sarah na maraming pinatay dyan sa Tondo, yung tatay niyang kriminal. Alam ko lahat ng corruptions na ginagawa mo sa Manila. Alam ko. Alam mo yan. At alam kong kilala mo ko. Hindi ko nilang babanggitin. Dahil masyadong pribado at ayoko may madamay sa pamilya ko. Tayong dalawa'y magtuos. I-explain mo kung paano mo nabili lahat ng properties mo ngayon. I-explain mo. 17 billion ginamit mo sa pandemic lang, mas malaki ang populasyon ng Quezon City kesa sa Manila. Pero hindi sila nang umutang. Ikaw lang ang tanging mayor na umutang. Ipakita mo lahat. Ipakita mo kung paano mo ginamit yung 17 billion na yan. My God. Tapos papapasukin mo si Sarah. Anong nagawa ni Sarah? Anong nagawa ng mga Duterte sa Tondo, sa Manila? Tama yung sinasabi ni Attorney Priscilla Abante. Walang ambag ang mga Duterte sa kahit anong distrito ng Manila. Kaya tayong mga taga-Manila, magising na tayo. Huwag niyong iupuyang si Isko, kundi mangungutang na naman yan at after 3 years, aalis na naman yan sa pagiging mayor, tatakbo naman ng senator or president, iiwanan niya na naman sa susunod na magiging mayor yung utang niya. Sino ba ka-partner niya sino ba mayor ng time ng vice mayor siya nung binenta yung Abad Santos High School, Raha Soliman? Si Atienza ba? Correct me if I'm wrong kung si Atienza yung yung partner nila ng time na binenta yung Abad Santos, tapos nagkaroon ng yung photo bomber sa sa Luneta, yung condo doon na nakakasira sa monumento ni Rizal. Basta i-correct niyo na lang ako, and I know na lahat may connection si dyan, is corrupt benta boy. Mahal mong Manila, mahirap ka, galing ka sa hirap, pero hinahayaan mo na yung mga taga-Tondo naghihirap pa rin hanggang ngayon. Hay naku, kumusta ka raw? Sabi ni Sabrina M. Churut to sok. Marami pa ako sasabihin sa'yo. Maghintay ka lang. Mga taga-Manila, gumising kayo. Gising. Hindi nyo kailangan si Isko Moreno. Yan ang totoo. Mas kailangan natin si Hani Lacuna. Doktor, may pinag-aralan. Hindi yung galing sa mahirap na nagpapanggap. Chururut to sokbe. Blue yung dila ko, no? Para akong Pomeranian. Chat.
dito na tayo kay Yorme Isko Moreno. Hala, napanood mo ba? Napanood mo ba? Tindi talaga, grabe. Ano ba yun? Alam mo na, nakakalungkot na ang Maynila, ano? Nakakalungkot na ramdam ng mga botante na para makuha ang boto ng isa't isa ay kailangan marinig nila ang mga pangit. Alam mo, yung mga pangit na personalan na, hindi na plataforma ang labanan, kundi yung ang nilalaglag na sinasabi na nila. Ang pinapansin lang naman ng mga tao dito kay Isko Moreno na may personal, na nabubutasan siya dahil nakapaglalabas naman ng resibo katulad ni SB, di ba? Makapaglalabas ng resibo na hindi pa man kumakandidato ay tumutulong na talaga. At ito namang si Mayor Hani Lacuna, yung iniwan niyang utang binabayaran talaga ng ano ni Hani, ng kanyang ni Mayor Hani. Eto, sabi, dati hanga ako kay Isko sa simpleng imahe niya sa pagiging para sa masa at sa ilang makabuluhang pagbabago sa Maynila. Kay Juris Doctor Channel to, okay lang naman ang pagiging geologs kung natural. Pero kapag sobra na at halos hindi mo na maintindihan ang sinasabi dahil puro kabaligtaran ng mga salita, nakakairita na rin. Sabi nga nila, hindi lang karisma ang sukatan ng isang leader, kailangan din ng integridad. Ngayon, sabi niya, parang pati yung dating hatak niya sa tao, unti-unti nang nawawala. Kung may 3 salitang naglalarawan sa kanya ngayon, asukal, langgam, balimbing. Masakit sabihin, pero yan ang totoo, sabi ni Juris Doctor Channel. Hindi yun eh. Eto pa. Di ba yung si Pebbles Talakera? Yung Pebbles. Kumusta na ang mansyon mo sa Alabang? Kumusta na ang nabili mong propiedad sa BGC? Ang mga condo units mo? Benta ka ng benta ng kung ano-anong mga propiedad ng gobyerno ng Maynila. Bili ka naman pala ng bili ng iyong mga propiedad. Nakakaloka. Ang yaman. Ni Boycie, imagine from garbage collector, movie actor, and now worth 70M more or less. Anong say mo? Anak, napakaliit naman ng 70M mo. Bilyon nga ang sinasabing pera ni Yorme. Di ba? Napakaliit. Oo. Ay, nako. Wala akong maiko-comment kundi sumang-ayon na lang sa sinabi ni Juris Doctor Channel. Tama siya, kahit balutin ng ginto ang putik, mananatiling putik. That's all. Thank you. Sabi ni Dan Clavesillas. Tapos ito sabi ni John, hindi ako taga Maynila pero marami akong tropa na taga Maynila. Talagang, ay nako, ayaw nila. Si Jamie Dasha din, kung po pwede lang mag-text ngayon, grabe din yung kanyang mga revelasyon. Sobra-sobra, di ba? Yan. Naku, ang dami talagang binabato kay Isko. Kaya nga nakakalungkot nga kasi mga kaibigan ko, di ba talaga Maynila lahat. Tapos nakikita mo sa kanila, hindi kasi di ba may kanya-kanya kami mga pero nararamdaman na nila na bakit naging ganito na ang takbo ng eleksyon. Siraan na ng bonggang-bongga. Personal. Sobrang personal. At saka yung pagsasalita ni VP Sara Duterte doon sa isang entablado o ilang entablado ba sa Maynila yon, parang lalo siyang natataka ng negatibo doon, di ba? At puro paninira din kasi ang isinigaw naman ng VP sa entablado, pinersonal yung mga kongresista na hindi sang-ayon sa kanya at bumoto sa kanyang impeachment. Ang tindi po ng politika ngayon, grabe. Kaya nag-i-issue ng show cause order ang COMELEC dahil hindi na po talaga nararapat sa isang tinatawag natin na bansang edukado, di ba? Tama. Patumbisan, wala na. Sabi ni Dan Clavesillas, Yorme, lang araw na lang huhusgahan na kayo. Konting kapit at dasal na, wala pang sumisigaw at umaalingaw-ngaw at sayang ang lahat ng pinaghirapan nyo. Sabi ni Dan Clavesillas, ay, ano pala nay, yun ang nakalagay sa salin niya. Kaya daming duda kung true legend yun. Oo nga naman yung sa salin. Siyempre, tago-tago yan. Hanggang sa Magic King. Di ba anak? Yun yun. Okay.